Tita, Tito, gagraduate po akong valedictorian. Masayang-masayang balita niyan sa kanyang tiya at tiyo. Halos mapuknat na nga ang kanyang labi sa pagkakangiti ng malapad. Mabuti naman kung ganon, anang ng kanyang tiya na hindi man lamang tumingin sa kanya. Umaasa siyang yayakapin siya nito habang nakangiti rin, ngunit hindi nito iyon ginawa. Pagkos ay nagpatuloy lamang ito sa ginagawang pagluluto. Dahil doon ay nabawasan ng kaunti ang ngiti ni Yen. Ang tiyo niya naman na nagbabasa ng dyaryo sa sala ay nagsalita rin. Bumalik ang sigla sa mukha niya, ngunit maya-maya ay natigilan na lamang siya nang marinig ang sinabi nito. Dapat lang naman na maging valedictorian ka eh. Pinapaaral ka namin ng maayos at tinutustusan sa lahat ng gastusin mo. Kahit nararapat lang yan. Wika naman ang kanyang Chewie na hindi rin nakatingin sa kanya, ngunit narinig ang sinabi niya. Sandaling natulala ang dalaga. Hindi kasi ganitong reaksyon ng mga maririnig niya mula sa kanila ang kanyang inaasahan. Mali atang masyado siyang umasa na magiging maseri ng mga ito para sa kanya, lalo pat matagal ng ganito ang ugali nila sa kanya. Dahil doon ay wala nang nagawa pa ang dalaga, kung hindi ang bagsak balikat na bumalik na lamang sa kanyang silid. Parang bigla ay nawalan siya ng gana, dahil sa sobrang bagal ng kilos niya at sobrang lungkot ang makikita sa kanyang mukha. Naalala niya ang mga paghihirap at pagsisikap niya na maging valedictorian. Gagraduate na rin siya sa wakas ng high school, kaya umaasa siyang mag-celebrate kasama ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit kahit ata siya pa ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, ay hindi magiging masaya ang pamilyang kumukop sa kanya. Laking probinsya kasi ang dalaga, at dahil walang malapit na paaralan siyang mapapasukan sa probinsya, kaya naman wala siyang ibang naging paraan kung hindi ang manirahan dito sa Maynila. At dito ay pagpatuloy ang pag-aaral kasama ang kanyang kapatid na pumangalawa sa kanya. Willing naman daw silang suportahan ang kanilang tiyo at tiya. Ngunit sa mga araw na nakasama niya ang mga ito sa iisang bahay, hindi niya maiwasang isipin na napipilitan lang talaga ang mga ito na suportahan siya. Nang oras na para sa pagkainan, ay tahimik na naupo si Yen sa upuan. Napansin niyang masyadong maraming pagkain sa lamesa, kaya sandali siyang napaisip kung nagluto ba ang kanyang tiya na ganoon karami para ipagdiwang ang karangalang nakuha niya. Ngunit base sa mga naging reaksyon nito kanina, hindi na siya muling umasa pa at ayaw niya nang mabigo pa uli. Jana, balita ko top 1 ka raw sa klase nyo. Binabati kita. Bigla ay malambing na sabi ng kanilang lola, ang ina ng kanilang tiya. Nalingon niya ng lola at si Jana, na nooy masayang magkayakap. Umiwas na lamang ng tingin ng dalaga at itinoon na lamang ang paningin sa pinggan na nasa harapan niya. At wala pa itong laman. Parang bigla ay pumait ang pakiramdam niya. Sadyang magaling lang talaga itong si Jana. Natutuwa kaming pinagpuputihan mo ang pag-aaral mo. Nakangiting aniya naman ang kanyang tiya. Kaya nga't nagpaluto ako kay Maricel para makapaghanda tayo para dito kay Jana. Siya rin kasi ang humiling nito. Singit naman ang tiyo niya. Tahimik lamang ang dalaga. Hindi niya maiwasang mainggit. Pero pilit niyang binabaliwala ang nararamdaman dahil alam niyang hindi dapat siya nakakaramdam ng ganoon. Bakas naman ang lubos na kasiyahan sa mukha ni Jana. Maraming salamat po Lola, Tito at Tita. Pero ang totoo po niyan, ang gusto ko pong i-celebrate natin ay ang pagiging valedictorian ni ate. Wika nito. Natigilan sa kinauupuan ng dalaga at dahan-dahang napalingon kay Jana, ang pumangalawa sa kanya na kanyang kapatid. Matamis ang ngiting iginawad nito sa kanya. Parang bigla ay nawala ang lahat ng bigat sa dibdib niya at nabura ang mga negatibong naiisip niya. Hindi niya na rin mapigilang umiti sa kanyang kapatid. Meron ng tuwa sa kanyang mga labi sa kabila ng pag-i-ignore sa kanya ng mga tao na nasa paligid niya. Nariyan pa rin ang kanyang kapatid at hindi siya nito nakakalimutan. Nagkatingin na naman ang kanilang tiyo at tiya. Ilang nang umiti na lamang ang mga ito. At ang kanilang lola naman ay nginitaan na rin siya at binati na rin siya.
Ngunit hindi kasing sigla kung paano nito binati ang kanyang kapatid. Hindi niya na iyon masyadong pinansin pa, at sa halip ay sa kapatid na lamang niya itinoon ang kanyang atensyon na noon ay lumapit sa tabi niya. Kasalukuyan nang natapos ang kapatid sa elementarya at siya naman ay sa high school. 5 taon ang tanda niya sa kanyang kapatid. At bukod pa roon, ay may 3 pa silang nakakabatang kapatid na nasa kanilang probinsya. Doon ay maraming natutuwa sa kanilang dalawa dahil halos magkawig lang daw sila. Kung hindi lang daw siya matangkad at mas matanda kay Jana, malamang ay mapagkakamalan silang dalawa na magkambal. Ang dahilan kung bakit nasa Maynila silang dalawa ngayon ay kahit man lang silang dalawa lamang ang mapag-aral ng maayos para pagdating ng araw ay sila naman ang sosuporta sa naiwang pamilya sa probinsya. Kahit paano ay naging magaan ang pakiramdam niya na natapos na silang kumain kasabay ang kapatid. Wala na siyang pakialam sa kanilang tiyo at tiya at pati na rin sa kanyang lola. Ang kapatid niya na lamang ang kanyang kinausap. Ate, congrats ulit ha. Aniya nito at saka siya nito niyakap. Natatawa naman siyang yumakap pabalik sa kanyang kapatid. Nasa kwarto na sila ngayong dalawa at nagkikwentuhan. Binabati rin kita, Jana. Nagmana ka talaga sa akin. Biro niya pa, patungkol sa pagiging top 1 nito. Natawa naman ang kanyang kapatid. Sigurado akong masaya rin sila tita at lola para sa iyo, ate. Nakita mo naman, hindi ba? Marami silang niluto para sa iyo. Kahit na wala naman akong sinabing magluto sila ng ganoon karami. Anang pa ni Jana. Doon na naging hilaw ang ngiti niya. Niyakap niya na lamang ang kanyang kapatid para hindi nito makita ang pagbabago ng emosyon sa kanyang mukha, na noon ay bakas na ang kalungkutan. Masyadong masaya ang kapatid niya para sabihin niya ang totoo rito, na ginawa lang naman niyon ang kanilang tiya para sa kanya mismo. Hindi alam ng mga ito na siya mismo ang gustong paglutuan ng marami ng kapatid. Kung nalaman ng mga ito iyon, siguradong mawawalan sila ng ganang magdiwang at magluluto na lamang ng simpleng hapunan. Mas mabuti nang hindi alam ng kanyang kapatid iyon na malayong malayo o magkaibang-magkaiba ang trato ng kanilang mga kamag-anak sa kanya at pati na rin kay Jana. Maganda nang inaalagaan siya ng mga ito at pinapakitunguhan ng maganda kesa naman sa kanya. Magiging masaya na lang siya para sa kanyang kapatid at magiging mapanatag na kahit hindi na niya ito mabandayan. At least ay alam niyang nasa mabuting kamay naman ito. Mahal niya ang kanyang kapatid higit pa sa kanino man at hindi siya papayag na mayroong manakit dito na kahit sino. Ngayon ang graduation niya para sa pagtatapos niya ng high school. Kasama niya ang kanyang tiya, ngunit alam niyang napilitan lamang ito dahil hindi man lamang ito makangiti. Mabuti na lang at kasama rin si Jan, kahit hindi naging malungkot ang graduation day niya. Wow! Ang laki ng medal mo, ate. Tuwang-tuwang aniya ng kapatid, habang hawak ang medal niyang nakasabit sa kanyang leeg. Napakagaling! Dagdag pa nito, ang kanilang tiyahing naman na abala lang sa pagsa-cellphone ay hindi na pinansin ng dalaga. Unti-unti na siyang nasasanay na kahit ano talagang gawin niya at patunayan niya sa mga ito, ay hindi ito matutuwa sa kanya. At sa halip, ay ang kapatid niya lamang ang kinausap niya buong maghapon, na siya namang hindi ring tumigil sa pagsasalita. Nakauwi naman sila ng matihusay at nagkaroon ng kaunting salo-salo. Pinilit na lang na maging masaya niyan sa mga nangyayari, kahit paalam niya sa kanyang sarili na hindi naman maghahanda ang mga ito para sa kanya, kung hindi lang dahil sa kagustuhan ng kanyang kapatid. Ganoon talaga ang palaging nangyayari. Laging nasusunod ang mga hiling ng kapatid niya. Ngunit siya, kahit na hindi siya humiling, alam niyang walang kahit na anong ibibigay para sa kanya. Matagal na rin niyang tanggap na hindi talaga pantay ang turing sa kanilang dalawang magkapatid. Siya itong laging inaargabyado at ang kapatid naman niya ang palaging pinagpapala. Hindi naman siya galit sa kanyang kapatid at kahit kailan ay hindi niya magagawang magalit dito dahil lang sa nararamdaman niyang inggit. Dahil ang totoo ay wala naman sa kapatid ang problema kung hindi nasa kanilang lola, tiyo at tiya. At iyon ang hindi niya maintindihan hanggang maging sa ngayon. Ngunit hindi niya inaasahan na sa araw na iyon ay malalaman niya rin ang sagot. Kinumutan niya ang kanyang kapatid
Nang makatulog na nga ito, marahil ay dahil din sa pagod sa lakad nila, kaya naman ay nakatulog na ito kaagad. Hinimas na lamang ng dalaga ang buhok nito bago nagtungo sa sarili niyang kama para sana matulog na rin. Ngunit napahinto na lamang siya nang bumukas ang pintuan. Doon bumungad ang kanilang tiya na unang tinignan ng mahimbing ng natutulog niyang kapatid. Bago siya nito nilingon na blanko ang emosyon. "Lumabas ka, may pag-uusapan tayo." Simpleng saad ng kanyang tiya. Nakaagad din namang lumabas. Sandaling naguluhan si Yen, saka nag-isip ng malalim. Wala naman siyang ginawang mali nitong mga nakaraan para ipatawag siya ng kanyang tiya. Kadalasan kasi siyang pinapatawag kapag may kasalanan siya sa mga ito. Ngunit ngayon ay nagtataka pa rin siya kung bakit siya pinatawag nito. Kunot-no siyang lumabas ng kanyang silid, saka tahimik na isinara ang pintuan. Nakita niya kaagad sa sala na nakaupo ang kanyang tiyo, tiya at ang kanyang lola. Mas lalo siyang naguluhan at unti-unting kinabahan. Kung magkakasama silang tatlo para lang kausapin siya, malamang ay napaka-importante ng sasabihin ng mga ito. Kahit na hindi mapakali ang kalooban niya, pinanatili niyang walang emosyon ang mukha at tahimik na umupo rin sa sopa at doon humarap sa kanila. Parang may pinag-uusapan at pinagbubulungan pa ang mga ito kanina, na tila ay ayaw iparinig sa kanya dahil natigil lang sila nang makita siya. "Ano pong meron?" Magalang na tanong ng dalaga. Sandali pang nagkatinginan ng mga ito at pagkatapos ay ang tiya niya na ang unang nagsalita. "Alam mo namang hirap na kami sa gastusin, di ba Yen? Nahihirapan kami dahil dalawa kayong pinag-aaral namin." Nakinig lang siya ng mabuti sa kanyang tiyahi. "Sa totoo lang ay natutuwa naman kaming pinag-iigihan niyo ang pag-aaral niyo. Kaso nga lang, hindi na namin kaya ng tiyo mo na suportahan kayong dalawa, lalo na't magka-college ka na." Ani nito. Ano pong ibig niyong sabihin?" Nagtatakang tanong ng dalaga. "Paggastos ang kolehiyo, iha," singit ng kanilang lola. Dahil dito, ay sa kanya naman siya napatingin. "Ang ibig sabihin ng tiyahing mo, hindi na nila kayang suportahan ka ngayong tutungtong ka na ng kolehiyo." Isa-isang tinignan ng dalaga ang mga ito. Nasa mukha nito ang hindi tatanggap ng pagtutol. Sa uli ay naibaba niya na lamang ang kanyang tingin. Kung ganitong tingin ang pinapakita nila sa kanya, may magagawa pa ba siya? Ang tiyo niya naman ang nagsalita. "Ang kapatid mo ay mag-high school pa lang naman, kaya kaya pa naming suportahan. Pero ngayon ay napagpasya na naming patigilin ka muna sa pag-aaral at sana ay huwag mo munang ipalam ito sa mga magulang nyo." Tumayo ang dalaga, dahilan para mapatigil sa pagsasalita ang kanyang tiyo. "Ano?" Hindi na siya nakapagpigil at bigla na lamang siyang sumigaw. Dahil doon ay napahinga na lamang ng malalim ang kanyang tiyuhi. "Alam naming mahirap ito para sa'yo, pero yan ang kailangan, Yen. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan nating maging praktikal." Umiling-iling na lamang ang dalaga at hindi tinanggap ang narinig. "Gusto ko pong mga pagtapos ng pag-aaral. Bakit po kung kailan ay kaunti na lang, ay ngayon niyo pa po ako pipigilan?" Aniya. Ang kanyang lola naman ay pinilit siyang pakalmahin. "Yen, intindihin mo sana ang tiyo at tiya mo. Naiintindihan ko naman po ang hinaing nyo. Alam ko po ang ibig nyong sabihin. Kung ang magiging gastusin ko lang po ang iniisip nyo, huwag po kayong mag-alala. Ako na lamang po ang magpapaaral sa sarili ko. Kaya ko pong magtrabaho at tumulong din sa inyo sa gastusin. Hindi ko na po kailangang tumigil po sa pag-aaral." Paglaban niya. Naging matigas ang mukha ng kanyang tiyo at seryosong nagsalita. "Hindi mangyayari ang gusto mo, Yen. O hayaan ka naming magtrabaho. Pero pansamantala ko munang titigil sa pag-aaral. At mas mabuting pagtuunan na lamang ng pansin ng pagsuporta sa pag-aaral ni Jana. At pati na rin sa mga kapatid mo na nasa probinsya." Wika nito. Umawang ang labi ng dalaga. Natigilan at unti-unting uminit ang mga mata at nangilid kaagad ang kanyang mga luha. Ngayon naiintindihan niya na. Gusto ng mga ito na tumigil siya sa pag-aaral at magtrabaho na lamang para suportahan ang kanyang mga kapatid. Gusto nilang tumigil siya para makatulong sa gastusin. May punto naman ang mga ito, pero ang hindi niya pa rin makuha
ang dahilan kung bakit kailangan niyang tumigil. Pwede naman niyang pagsabayin ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho. Alam niyang hindi magiging madali, lalo na't magsisimula pa lang siyang magbanat ng buto. Ngunit may tiwala naman siya sa kanyang sarili. Nakakayanin niya ang lahat ng iyon. Pipilitin niyang kayanin ang lahat, kahit pahilayan pa siya pababa ng mismo niyang mga kamag-anak. Ngunit naisip niya ngayon, na ano na nga ba talaga ang laban niya? Gayong tatlo na sila sa kanila ang gustong magpatigil sa kanya sa pag-aaral. Hindi alam ni Yen kung dahil lamang ba sa pagod, kaya't nawala na rin siya ng gana na makipag-argumento pa sa mga ito. Wala siyang kahit na ano pang sinabi na pumapayag siya sa gusto ng mga ito. Tahimik lang siyang umalis ng sala, saka bumalik na sa kanyang kwarto. Parang nanghihina na napaupo ang dalaga sa sarili niyang kama, tulala sa kawalan. Pinoproseso sa utak ang mga nangyari. Kahit pa naiintindihan niya naman ang sinabi nito, parang ayaw niya iyon intindihin o tanggapin sa kanyang sarili. At magpapanggap na lamang siya na wala siyang narinig o naintindihan. Hindi niya alam kung bakit kailangang gawin ng mga ito iyon sa kanya. Siya ang panganay. Hindi ba dapat siya ang magpatuloy sa pag-aaral dahil siya ang inaasahan sa kanilang pamilya? Ayaw niyang mag-isip ng hindi maganda, katulad na lamang na dapat ay siya ang prioridad at hindi ang kanyang mga kapatid. Ngunit ang hindi niya maiwasan, dahil ayaw niya rin naman masakripisyo ang kinabukasan ng mga ito, makapagpatuloy lamang siya sa pag-aaral. Gusto niya rin namang makapag-aral ang kanyang mga kapatid, lalong-lalo na itong si Jana. Kung gugustuhin naman, ay pwedeng walang magsakripisyo. Pwede naman na ang lahat ay magpatuloy. At sinisigurado naman niya na hindi siya magiging pabigat at magsisimula na ring magtrabaho para makatulong. Pero salungat ang naiisip niya sa mga desisyon ng kanyang tiyo at iya. Sa gitna ng malalim na pag-iisip, ay napalingon na lamang siyan sa kanyang kapatid na nasa kabilang kamala. Mahimbing at payapa ang tulog nito na para bang imposible para dito na magdala ng kahit na anong problema, lalo na dahil sa ito ay masayahin. Alam niyang sa kabila ng lahat, mas gusto ng kanilang mga kamag-anak na paaralin at suportahan si Jana. Sadyang paborito lang talaga nila ang kapatid at masaya siya para rito. Ngunit habang tumatagal, ay parang mas napapansin ng dalaga na pinagkukumpara silang magkapatid. Kahit na hindi naman dapat, magkaibang-magkaiba talaga ang turing ng mga ito sa kanila. Mahal ng lahat ang kapatid niya, habang siya naman ay binabaliwala lamang. Hindi naman ganoon kakitid ang utak niya para magalit sa kanyang kapatid. Dahil lamang siya palagi ang pinapaboran. Ganon pa man, tahimik na humiling na lamang si Yen na sana sa kabila ng kanilang pinagdaraanan at pati na rin pagdaraanan, hindi magpabago ang pakikitungo niya sa kanyang kapatid at sana ay ganoon rin ito sa kanya. Nakapasa ako sa entrance exam. Hindi na napigilan ng bugso ng damdamin ni Yen ang mapatili sa tuwa nang malamang nakapasa siya sa entrance exam na inaplayan niyang public university. Halos mapatalo na lamang siya dahil sa sobrang saya. Ang kapatid niya namang si Jana, na unang nakarinig sa sinabi niya, ay sinabayan rin siya sa pagtalon. Wow! Totoo ba yan, ate? Ang galing-galing mo talaga. Congratulations! Masaya rin itong bati sa kanya. Halos maiyak na lamang siya dahil sa sobrang saya at nagkayakapan silang magkapatid. Salamat! Salamat talaga! Sobrang saya ko! Sigaw niya pa. Ano ba yan? Ang tiyahing niya naman na nasa labas habang nagdidilig ng halaman ay kunot noong lumapit sa kanila. Anong meron? At nagtitilian kayo dyan? Tanong nito. Nakapasa sa entrance exam si ate, tita. Inunahan na siya ng kanyang kapatid sa pagsasalita. Ngumiti na lamang siya sa kanyang tiyay na noon ay hindi man lamang nagbago ang emosyon sa mukha. Tama ba yung narinig ko? Singit ng kanilang tiyo mula sa kanilang sala. Nakapasa ka sa entrance exam? Bakit? Ang tuwa sa mukha ng dalaga ay unti-unting nabura dahil sa matilim na titig na itinoon sa kanya ng kanyang tsuwi. Napalunok na lamang siya at nagbaba ng tingin. Nag-apply po kasi ako ng college scholar. Aniya sa mainang tini. Nakita mo na, Robert? Aniya ng kanilang tiya na tumingin sa kanilang tiyo. Sinabi ko nang hindi tayo naiintindihan ng batang yan, hindi ba?
na turingang matalino pero simpleng pakiusap, hindi magawa. Ani nito sa nangiinsultong tono. Walang kahit na sinong sumagot sa kanila. Ang kasiyahan na makikita sa magkapatid ay bigla na lamang naglaho na parang bula. Pakaramdam ni Yen ay unti-unti na siyang matutunaw dahil sa bigat at sakit na nararamdaman. Ano ba ang sinabi namin sa'yo, Yen? Hindi ka ba nakakaintindi? Sabat muli ng chewing niya sa galit nitong boses. Kailangan ba naming paulit-ulitin sa'yo ang lahat? Napapikit na lamang ang dalaga at kaagad na naalala ang kapatid niyang nasa tabi niya. Tahimik lamang ito at palipat-lipat ang tingin sa kanila na tila ba walang naiintindihan sa sinabi nila. Lumod siya para pantayan ang kanyang kapatid. Nagawa niya pang itian ito kahit na mabigat ang dibdib niya. Tiana, pumasok ka muna sa kwarto mo. Maglalaro tayo mamaya. Tulad na ng pag-usapan natin. Mag-uusap lang kami nila Tito ha. Ang inosente nitong mukha ay tumuon sa kanya. Papagalitan ka ba nila ulit, ate? Nakagat ng dalaga ang kanyang labi. Muli na namang uminit ang mga mata niya. Nahihiya na naaawa siya sa kanyang kapatid, na sa murang edad ay alam rin pala nito ang mga nangyayari sa kanya. Kahit napilit niya pang itinatago ang lahat sa kanya. Ayaw niya kasing maging masama ang tingin ng kapatid niya sa kanyang mga kamag-anak. Hindi, Jana. Mag-uusap lang kami. Hindi rin kami mag-aaway. Kami lang kasi ang nagkakaintindihan noon. At dahil bata ka pa, hindi mo rin makukuha kaagad ang usapin namin. Basta kapag malaki ka na, ay sasabihin ko rin sa iyo ang lahat ha. Aniya sa kanyang kapatid. Ngumiti ang kanyang kapatid at niyakap siya sandali. Napangiti na rin siya dahil doon. Hanggang si pinanood niya na lamang ng pagpasok nito sa kwarto. Nang masiguro niyang wala na ang kanyang kapatid, sa kanya hinarap ang kanyang mga kamag-anak. Naiintindihan ko po ang sinabi niyo, panimula niya. Pero hindi ko po sinabing pumapayag ako sa gusto niyo. Parang naiinsulto siyang tinignan ng kanyang tiyahin sa kanilapitan. Anong ibig mong sabihin? Matapang niya namang hinarap ito at handa nang sabihin ang lahat ng kinikimkim. Mawalang galang na tito at tita. Pero sa tingin ko, ay may karapatan na rin naman po akong magdesisyon sa buhay ko. Sinabi ko naman po sa inyong kaya kong pagsabayin ng pag-aaral at pati na rin ang pagtatrabaho ko. Hindi niyo po ba yun naintindihan? Ano po bang problema niyo doon? Akala mo talaga madali ang magtrabaho sa labas? Sabat ng kanyang tiyahin. Hindi yun laro-laro lang. Tutul kami dyan sa gusto mo dahil alam naman naming hindi mo kakayanin. Kumuyom ang kamao ng dalaga. Ang galit sa puso niya ay mas lalong umusbong. Hindi niyo po ako dapat pangunahan. Kung wala po kayong tiwala sa akin, ay may tiwala naman ako sa sarili ko. Kahit huwag niyo po akong pagkatiwalaan, wala po sa akin yun. Hayaan niyo na lamang po akong mag-aral. At pwede naman po yun, di ba? Medyo inis niya ng saad dito, habang nanginginig na ang kanyang kalamnan. Masyado naman atang mataas ang kumpiyansa mo sa sarili mo, Yen. Mas lalo ka na rin nagiging bastos. Inilingan siya ng kanyang tiyuhin, na para bang dismayado sa kanya. Talagang hindi ka naming hahayaan sa gusto mo, dahil alam mo kung bakit? Mariin niya na lamang na tinignan ng kanyang tito. Takot kaming umasa sa kapasidad ng kakayahan mo. Hindi kami pwedeng magsakripisyo na magbigay ng suporta para sa'yo, lalo na't malaki ang posibilidad na maging katulad ka rin ng ina mo na may sira sa utak. Ani nito. Suminghap ang dalaga at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Napatitig siya sa kanyang tiyo at iya. Walang ibang emosyon ang mga ito sa mukha kung hindi ang pagkainis, galit at pagkadismaya. Ngayon ay parang mas naliwanagan na siya sa dahilan ng lahat. Hanggang sa ngayon ay natitigilan pa rin siya. Pinilit ni Yen na magsalita kahit na parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Anong ibig niyong sabihin? Hindi mo pa rin ba nakukuha kung bakit ayaw namin sa'yo? Anya ng kanyang tiyahin. Ikaw ang panganay, kaya't malaki ang posibilidad na ikaw ang magdala ng sakit ng nanay mo. Kaya minsan ay natatakot kaming kasama ka dito sa bahay dahil baka bigla isang araw ay masiraan ka na lamang ng bait. Kaya't dapat lang na matuwa ka dahil narinig mo sa amin ang totoo habang nasa maayos na kalagayan pa ang utak mo. Sinabi iyon ng kanyang tiyahin na para bang siguradong sigurado na totoo ang sinasabi nito.
Mas lalong nangilid ang mga luha niya, hindi dahil sa sakit, kung hindi dahil sa sobrang galit. Huwag niyo pong sinasali dito si Mama. Konting respeto naman ho sa kanya. Sad na lamang ng dalaga. Napilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Respeto? Natawa pa ang kanyang tiyahin nang sabihin iyon ng dalaga. Wala kaming respeto sa iyong nanay. Yan ang totoo. Tinanggap lang naman namin kayo rito sa bahay dahil anak kayo ng kuya ko at siya ang nakiusap sa amin. Sa tingin mo kung hindi dahil sa amin ay makakapag-aral ba kayong magkapatid? Hindi siya sumagot sa sinabi nito. Matiim lamang ang titig niya sa kanyang tiyahin. Ngayon niya nakikita ang tunay na ugali nitong matagal nang itinatago. Pinigilan niyang umiyak dahil ayaw niyang ipakita na mahina siya. Magpapakatatag siya para sa kanyang sarili, pati na rin sa kanyang mga kapatid at sa kanyang ina. Oo, may sakit si Mama at hindi namin yun kinakahiya. Pero hindi tamang patigilin niyo ako sa pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Dahil lang dyan sa iniisip niyong posibilidad. Kung magkatotoo man ang sinasabi niyo, huwag kayong mag-alala. Ako na ang kusang aalis sa bahay na ito. Pero ngayon ay alam ko sa sarili ko na matino ako. Alam kong makakaya kong gawin ng lahat. Matapang niyang sabi. Ngunit parang walang narinig ang mga ito sa sinabi niya. At hindi iyon inintindi. Wala kaming balak na hintayin kang maging baliw bago ka namin patigilin sa pag-aaral. Kaya ang gusto naming suportahan ay si Jana dahil mas mababa ang posibilidad na magkasakit rin siya. At least alam namin magkakaroon siya ng pakinabang sa amin pagdating ng araw. Kaya't gusto namin ngayon palang magtrabaho ka na para makatulong ka sa gastusin yung pamilya. At pati na rin dito sa bahay na to. Mahirap na dahil baka pagdating ng araw ay hindi ka na namin mapakinabangan pa. Wika naman ang kanyang tiyuhin. Gusto na lang matawa ng dalaga sa kanyang narinig. Anong klaseng kalokohan ang naisip nila para sabihing mataas ang posibilidad na magmamana siya sa sakit ng kanyang ina dahil siya ay panganay, habang mababa naman kay Jana dahil lang sa pangalawa siya. Isa pang nakakagulat para kay Yen, ang malamang parang gamit lang pala kung ituring silang magkapatid ng kanyang mga kamag-anak. Hindi nila paborito si Jana dahil lang sa gusto nila siya. Umaasa at natutuwa sila sa kanya dahil sigurado silang balang araw ay mapapakinabangan nila siya kumpara sa kanya. Hindi niya akalaing ang mismo talaga nilang kapamilya ang magtuturing sa kanila ng ganito. Halos hindi niya masikmura ang klase ng kanilang pag-uugali. Pinilit na nga niyang baliwalain ang pang-iinsulto nila. Maging maayos lamang ang lahat. Kaso sa kalagayan nila ngayon, alam na niyan sa kanyang sarili na hindi na sila magkakaayos pa dahil sa kanyang mga narinig na sinabi ng mga ito. Iniinsulto siya, pinangungunahan siya, hinuhusgahan ang kakayahan niya dahil lamang sa sakit ng kanyang ina na hindi naman kumpirmadong mamamani niya. At higit sa lahat, walang tiwala ang mga ito sa kanya. Hindi alam ng dalaga kung may isasama pa ba ang nangyari sa kanya ngayong araw. Ngayon ay naiintindihan niya na ang lahat. Kahit na anong gawin niya at kahit na anong patunayan niya, ay magmumukha lamang siyang baliw sa mga kamag-anak at kahit kailan ay hindi na yun magbabago pa. Sasayangin niya lamang ang panahon at pati na rin ang sarili sa mga ito at wala nang ibang ginawa kung hindi ang tignan ng mali o hanapan ng butas ang mga ginagawa niya. Masakit sa dibdib, yun ang nararamdaman niya. Ngunit hindi na siya umiiyak ngayon tulad ng dati. Hindi niya alam kung tumapang lamang ba siya ng bigla o dahil sa nabura na ang galit na kanyang iniita. Sa huli, ay inilingan niya na lamang ang mga ito. Wala nang planong makipag-away dahil kahit na anong sabihin niya, alam niyang hindi rin nila magugustuhan. Na parang kahit ang mismong pagkabuhay niya sa mundo ay hindi nila gusto dahil palaging mali niya ang pinupuna ng mga ito. Inalis niya ang emosyon sa kanyang mukha at tinignan sila isa-isa. Maging ang lola nila ay naroon na rin at nakikinig sa kanila. Wala sa itsura nito ang pumalik sa kanya at matagal na niyang alam yon. Matagal nang alam ng dalaga na wala siyang kakampi sa bahay na ito. Hindi ako makapaniwala na may mga taong katulad niyo pala, aniya sa tanong na seryoso. Pilit niyang itinatago ang kanyang galit. Mismong kamag-anak niyo ang hinihila niyo pababa? Yun ang huli niyang sinabi bago umalis sa harapan ng mga ito. Dumiretso na siya sa kanyang kwarto at kaagad na inalak ang pinto.
Naisandal niya na lamang ang kanyang sarili sa hampa ng pintuan at doon niya ibinuhos ang lahat ng luwang kanina pa niya pinipigilan. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya nasaktan. Kaya ngayon ay balak niyang iyak ang lahat hanggang sa wala na siyang mailuluha pa. Natigil na lamang siya nang maramdamang may maliit na braso ang yumakap sa kanya. Doon niya nakita si Jana na pilit na isinusuksok ang ulo sa kanya. Kahit na umiiyak ay mahina siyang natawa at hinayaan ng kapatid na yakapin siya. "Huwag ka nang umiyak, ate. Nalulungkot rin kasi ako eh." Ani nito sa mahinang boses. Dahil dito ay tumigil na nga siya sa pag-iyak. Ilang sandali niyang inayaan na nasa ganoon silang ayos hanggang sa bumitaw na siya at tinignan ang kanyang kapatid. "Jana, kakayanin mo ba na wala na si ate?" Tanong niya. Kaagad itong umiling sa kanya. Marahan niyang hinimas ang buhok ng kanyang kapatid. "Kailangan mong kayanin, Jana." Inosente siya nitong tinitigan. "Bakit ate? Iiwan mo ba ako? Aalis ka ba?" Ani nito sa malungkot na boses. Lumungkot rin bigla ang mukha ng dalaga. Kahit kailan ay hindi niya naisip na iiwan ang kapatid niya o maging malayo rito. Pero hindi niya inaasahang kailangan niya rin pala yung gawin. "Mangako ka ba kay ate na magpapakabait ka?" Sambit niya rito. "Ate." Namula na ang mata ng kanyang kapatid. Malapit na itong maiyak at mukhang naiintindihan na rin nito ang ibig niyang sabihin. Muli na namang nangilid ang luha niya. "Magiging maayos ang buhay mo rito, Jana. Alam kong aalagaan ka nila ng maayos. Kahit pa hindi maganda ang trato nila sa akin, balang araw ay maiintindihan mo rin ako. Kinakailangan kong umalis para makapagpatuloy sa lugar kung saan malayo, sa mga taong humihila sa aking pababa, malayo sa mga taong walang tiwala sa akin. Gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa para patunayan sa lahat na kaya ko kahit wala ang tulong nila." Tinitigan siya ng kanyang kapatid na para bang nakikinig ng mabuti. "Pangako, babalikan ka ni ate kapag kaya ko na. Babalikan kita. Hahanapin kita. Basta hanggat wala pa akong may pagmamalaki, mag-aral ka ng mabuti ha. Mag-ingat ka palagi at sumunod ka lagi sa mga gusto nila tita para hindi ka magkaroon ng problema tulad nitong nangyari sa akin. Nangangako ka ba kay ate?" Emosyonal na wika na yan. Umiiyak na ngayon si Jana. Ngunit titig na titig naman ito sa kanya na para bang kinakabisa ang bawat parte ng mukha niya. "Promise mo yan ate ha? Babalikan mo ako dito ha?" Ani nito na parang naninigurado. Matamis siyang ngumiti sa kanyang kapatid. "Pangako." Makalipas ang ilang mga taon. "Ano na? Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo talagang kumilos." Saad ng kaibigan ni Jana sa kabilang linya. Tumawa na lamang siya dahil sa sinabi nito. Eto na nga oh. Tinitignan ko pa kasi kung kumpleto ba yung requirements na dala ko." Aniya ng dalaga na hindi na magkandaw gaga dahil sa sobrang pagmamadali. "Nandito na ako sa labas. Bilisan mo na. Malilate na tayo." Muli pang sigaw ni Thea mula sa kabilang linya bago pinatay ang tawag. Nakuha pang kumalakhak ng dalaga at talaga namang mas maliit pa sa buhangin ang pasensya ng kaibigan. Binilisan na lang niya ang pagkilos at kaagad na lumabas. Ngayon kasi ang plano nila ng kanyang kaibigan na mag-apply ng trabaho. Kakagraduate lamang nila sa kolehiyo, kaya naman hindi sila nag-aksaya ng oras at kaagad na humanap ng pwedeng pagtrabahuan. Ilang sandali pa nang sa wakas ay nakita na ang magkaibigan. Sabay na silang sumakay ng jeep patungo sa kumpanya na balak nilang applyan. Nang makarating, kaagad na namangha ang dalawang babae sa nakita. Sobra kasing laki ng building na balak nilang pasukin. Napakayaman ang may-ari nito, kaya naman inaasahan rin nilang malaki rin ang kanilang sasahurin. "Naku, sahod ka agad ang iniisip mo dyan. Hindi pa nga tayo sigurado kung matatanggap tayo dito eh. Sa taas ng building, mukhang mataas din ang standard nila sa paghahanap ng mga empleyado." Wika ni Thea. "Huwag kang ganyan, napaka-nega mo talaga." Aniya ni Jana. "Basta't magtiwala ka lang sa sarili mo." Pagpapakalma niya sa kanyang kaibigan. Inirapan na lamang siya nito at tinawanan niya lamang. Kaagad silang nagtanong sa front desk
kung saan pwedeng mag-apply at tinuro sa kanila nito ang daan at sabay na silang nagtungo roon. Habang naglalakad, nailang silang dalawa dahil sa mga empleyadong dumadaan na panay tingin sa kanila. Madalas ay nahuhuli niya pa nga ang mga ito na nakatingin sa kanya mismo. Ano kayang meron? Mukhang napansin rin ng kanyang kaibigan ang atensyon na nakatuon sa kanila. Bakit ganun sila makatingin sa atin? Naiilang ako. Dagdag pa nito. Ako rin. Tugon niya. Nakakailang kasi talaga, lalo na't hindi nila alam ang dahilan kung bakit. Napatingin bigla ang dalaga sa suot na damit at pati na rin sa kaibigan. Pareho namang formal attire ang suot nila at ganoon rin naman sa ibang empleyado. Kaya malamang ay hindi yun ang dahilan nila. Hala, kamukha ni ma'am. Narinig nilang sinabi ng isa sa mga babaeng empleyado. Oo nga, kamukha nga niya. Hindi kaya siya yung sinasabi nilang kapatid ni ma'am? Ang sabi ay may kapatid daw si boss. Siguro nga, nagkatinginan na lamang sila at nagkibit palikat sa isa't isa. Kaya pala sila pinagtitinginan dahil may kamukha raw sila na malamang ay kilala ng mga empleyado sa kumpanyang ito. Kaunti lamang ang pila, kaya't mabilis rin silang nakapasok. Nauna rin siya sa kanyang kaibigan, kaya't malakas ang tahip ng dibdib niya. Kinakabahan siya dahil ito ang unang interview niya. Pinaupo na siya ng interviewer at kaagad niyang inaabot ang folder na hawak na naglalaman ng mga personal niyang impormasyon. Marahan itong binasa ang pangalan niya. Jana Rose Madis. Nakita ng dalaga kung paano nanlaki ang mga mata ng interviewer. Nagangat ito ng tingin sa kanya at doon ay tuluyan ng umawang ang labi nito na para bang gulat na gulat nang makita ang mukha niya. Kaagad na nagtaka ang dalaga. Ano pong problema, ma'am? Magalang at naguguluhan niyang tanong. Miss Madis? Gaano-ano niyo po si Yen Madis? Parang hindi mapakali ang kaharap habang nagsasalita. Siya naman ang nagulat nang marinig ang pangalan na iyon. Kilala niyo po ang ate ko? Mukhang hindi na kinaya pa ng babaeng kaharap at napahawak na lamang ito sa kanyang bibig habang nanlalaki ang mga mata. Napasinghap na lamang siya nang bigla ay tumayo ito at nagtungo sa isang silid na mukhang opisina. Hindi maintindihan ni Jana ang mga nangyayari. Hindi pa nga niya maproseso sa kanyang utak kung bakit kilala ng babae ang ate niyang matagal na niyang hindi nakikita. Ngayon ay parang gulat na gulat pa ito sa kanya na para bang nakakita ng multo. Humahangos na lumabas ng opisina ang babae kanina at muling nagtungo sa kanya. Napakurap-kurap na lamang siya dahil sa ginawa nito. Miss Jana, pumasok raw ko kayo doon. Wika ng babae sa kabadong boses, sabay turo sa opisinang pinanggalingan nito. Muli na namang naguluhan ng dalaga. Po, doon po ba ako interviewin? Nagkamot ng ulo ang kaharap, parang hindi alam ang kanyang sasabihin. Basta't magpunta na lamang ho kayo doon, ma'am. Saat nito, nagtataka man, ay sinunod na lang ni Jana ang sinabi ng babae. Baka ibang tao na lang ang mag-interview sa kanya ngayon. Nang nasa harapan na siya ng pinto, huminga siya muli ng malalim para siya ay maganda. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Bumungat sa kanya ang isang malaki at malinis na opisina. Pagkatapos niyang tignan ang paligid, doon naman siya napatingin sa desk kung saan ay may isang babaeng matangkad at balingkinita ng katawan, nakaliwat kanan ng lakad na parabang hindi mapakali. Nahihiya pa siyang magsalita hanggang sa mapansin nito ang presensya niya at kulat na humarap sa kanya. Natigilan na rin siya nang makita ang harapan ng babae. Napako ang mga paa niya sa sahig habang nakaawang ang labi sa gulat. Jana? Sambit ng babae. Paano niyang makakalimutan ang boses na iyon? Iyon ang boses ng babaeng parating humehele sa kanya habang siya ay natutulog. Ang babaeng palagi sa pagtulog ay katabi niya. Ang babaeng palaging nakadikit sa kanya. Ate? Aniya. Akala ng dalaga ay namamalikmata lamang siya. Pero totoo ang nakikita niya ngayon. Ang ate niya nga na si Yen ang nasa kanyang harapan. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Yen. Susuot nitong business attire at mataas na heels habang kumikinang halos ang kagandahan dahil sa makeup at mahabang buhok. Masasabi ni Jana sa kanyang sarili na hindi basta-basta ang kanyang ate ngayon.
Malaki na ang pinagbago nito, maliban na lamang sa emosyong palaging nasa mukha nito sa tuwing siya ay nakikita, pananabik at pagmamahal at sobrang kasiyahan. Emosyonal na nilapitan siya ng kanyang ate. Namumula na nga ang mga mata nito dahil sa nagbabadyang luha at maging siya ay ganoon na rin. Ramdam niyang gusto siya nitong hawakan pero pilit na naglagay ng distansya sa pagitan nila. Takot na baka umiwas lamang siya. Ngumiti lamang ito sa kanya na puno ng luha ang mga mata. Jana, ang tagal kitang hinanap. Hindi mo alam kung gaano ako nangulila sa'yo. Patawarin mo sana ako, Jana. Patawarin mo ako sa pang-iwan ko sa'yo. Humikpi na ito ngunit bakas ang sobrang kasiyahan sa mukha. Mabuti na lamang at ikaw pa mismo ang lumapit sa akin. Nagulat talaga ako. Hindi ko ito inaasahan. Ani nito. Hindi naman ako lumapit sa'yo. Nagkataon lang na dito ako mag-a-apply ng trabaho. Aniya. Dahil doon, ay natawa na lamang ng mahina siya para bang napahiya siya sa kanyang sarili. Pasensya na hindi ko alam. Pinigilan ni Jana ang maluha bago siya magsalita. Paano mo nalaman? Hindi mo naman ako hinanap. Tugon niya. Kaagad na bumakas ang sakit sa mukha ng kanyang ate. Ngunit tutol ito sa sinabi niya. Hindi yan totoo. Hinanap kita, Jana. Naging abala kasi ako dito sa kumpanya. Dahil ang gusto ko ay may pagmalaki mo ako kapag nahanap na kita. Kaya ako natagalan. Pasensya ka na. Pagkatapos itong magsalita, ay nagsimula na nga itong umiyak at nag-iwas siya ng tingin. Hindi mo naman kailangang gawin yan para lang sa akin, ate. Hindi mo alam pero dati pa lang ay proud na ako sa'yo. Sambit ng dalaga sa mainang boses. Maliit nang umiti si Yen at naibaba na lamang ang tingin. Gusto ko kasing may mapatunayan. Gusto kong ituwid ang tingin sa akin ng mga tao at siguro ay nahihiya ka rin ako ang ate mo. Kaya, ano ka ba naman ate? Pinigilan niya na itong magsalita. Kahit na kailan ay hindi ako nag-isip ng ganyan sa'yo. Alam mo ba kung gaano kasakit na yung ating tinitingala ko? Mababa pala ang tingin sa sarili niya? Mas lalong napayuko si Yen. Alam ko kung ano ang nangyari noon. Hindi lingid sa kaalaman ko ang ginawa sa'yo nila tita at tito. At naiinis ako sa sarili ko dahil wala man lamang akong nagawa noong mga panahon na yon. Para kahit sana ipagtanggol ka lamang laban sa kanila. Anong magagawa ko bata pa lamang ako noon. Hindi ko pa kayang magdesisyon para sa sarili ko. Alam ko ate, alam kong kaya ka nagkaganyan dahil sa ginawa nila sa'yo. Pakiramdam mo siguro ay wala kang naging kakampi sa bahay. Kaya umalis ka, pero nakalimutan mo ata ate, na ako ang kakampi mo. Ako ang nandito para patatagin ang loob mo. Ako ang hindi mang iiwan sa'yo, ano man ang mangyari. Tumulo ang luha niya habang nakatingin sa malungkot na mukha ng kanyang ate. Kaya huwag ka na mag-isip ng ganyan ate ha. Yumugyug na ang balikat nito at mas lalo pang lumakas ang pagyak. Patawarin mo sana ako. Nag-isang akbang si Jana at nilapitan ang kanyang ate. Inangat niya ang kanyang kamay para siya mismo ang mapuna sa luha nito. Dahil dito ay natigilan si Yen sa ginawa niya. Akala ko ba ay nangungulila ka sa akin? Akala ko yayakapin mo na ako. Anya pa sa nagbibirong boses. Gulat na nag-angat ng tingin nito sa kanya. Hindi ka galit sa akin? Tanong nito. Nginitian siya ni Jana at pagkatapos ay umili. Bakit naman ako magagalit sa taong ang tagal ko nang hinahanap at hinihintay? Wika niya. Hindi na nagpigil pa si Yen at sinugod siya ng yakap. Ninamnam nila ang mga sandaling nasa ganoon silang ayos. Sandali lang ate. Humiwalay siya ng yakap kay Yen at inilibot ang paningin sa paligid. Ang bongga naman masyado nitong opisina mo. Ano bang posisyon mo rito ate? Head ng isang department? O COO? Nagtatakang tanong nito. Misteryosong umiti ito sa kanya. Wala sa kahit anong sinabi mo. Sagot nito. Ha? Kaagad siyang naguluhan. Kaya naman napaisipan ng malalim si Jana. Nang makita niyang muli ang malapad ng ngiti ni Yen, doon niya na nakuha ang ibig sabihin nito. Nanlaki na lamang ang mga mata niya. Imposible ate. Ikaw ang CEO? Ang may-ari mismo ng kumpanya na to? Hindi makapaniwalang tanong ni Jana. Bakit naman imposible? Sinabi ko naman sa'yo di ba noon na magagawa akong gawin ng lahat.
Sabay ngiti nito sa kanya. Kaagad na tinakpan ni Jana ang sariling bibig. Muntikan na kasi siyang tumili dahil sa sobrang gulat. Totoo? Oo nga, totoo. Muli niyang sinugod ng yakap ang kanyang ate. Wow, ang galing-galing mo talaga ate. Proud na proud talaga ako sa'yo. Ikaw talaga ang the best ate ko. Sobrang natutuwa niyang sigaw. Sa huli, ay sabay na lang din silang natawa. Talagang hindi makapaniwala si Jana na malamang kayan pala mismo ang kumpanyang balak nilang pagtrabahuan. Nang ipaalam niya ito sa kaibigan, ay hindi rin ito makapaniwala at inakala pang binibiro lamang siya ng una. Ngunit nang makita ng kaibigan sa malapitan si Yen, doon ito na kumpirmang totoo ang sinasabi niya, lalo na dahil sa magkawik na magkawik silang dalawa. Doon din naintindihan ng dalawa kung bakit noong una ay pinagtitinginan sila ng mga tao. Totoo pala ang mga sinasabi ng mga ito. Nakamukha niya ang mismong boss nila at siya rin ang kapatid nito. Sa totoo lang noong una pa lang ay alam na ni Jana na hindi basta-basta ang posisyon ni Yen. Ngunit hindi niya inaasahan na magiging sobrang matagumpay pala talaga ito sa buhay. Ganoon kataas ang nabot nito. Ginawa talaga nito ang sinabi niya noon. Noon pa lang ay alam niyang may kakayahan talaga ang kanyang ate. Kahit pati nang kahit itong hilahin pababa ng kanilang mga kamag-anak. Nakapagtapos siya sa pag-aaral na walang ibang hinaasahan kung hindi ang kanyang sarili. At ngayon ay isa na siyang negosyanteng babae na kayang-kayang buhayin ng kanyang sarili na kahit kailan ay hindi dumepende sa iba. Nang malaman ng kanilang mga kamag-anak ang estado ng buhay ngayon ng kanyang ate, sinubukan pa nilang manghingi ng tawad sa kanya sa lahat ng ginawa nila sa kanya. Ngunit hindi nagpatawad si Yen dahil alam nitong gusto lang nilang mapalapit sa kanya dahil lang sa marami na siyang pera ngayon. Dahil noong kailangan niya ang mga ito, wala sila para suportahan siya at sa halip ay binalak pang pigilan siya sa pagkamit ng mga pangarap niya. Dahil lang sa walang kwentang paniniwala ng mga ito na magiging baliw raw siya. Sa mga panahon na naiwan si Jana sa kanyang tiyo at tiya, naging maayos naman ang pamumuhay niya kasama ang mga ito. Maayos ang pagtrato sa kanya at pilit niyang ipinapakita sa kanila na siya ay masaya. Kahit pa ang totoo ay nalulungkot at nasasaktan siya, napagtanto niyang iba ang turing nila sa kanya at pati na rin sa kanyang ate. Sa kabila nito, napagtapos nila siya ng pag-aaral at malaki ang utang na loob niya sa kanila dahil dito. Ang hindi lang matanggap ng dalaga ay ang pagkukumpara ng mga ito sa kanya at sa kanyang ate na pinili na ngayong umalis para matahimik na ang lahat. Simula noon hanggang sa ngayon ay walang ibang sinabay ang mga ito kung hindi puro hindi magagandang salita patungkol kay Yen. Pinilit niyang manahimik noon dahil nasa poder nila siya at hindi na lamang umiimik sa tuwing may sasabihin ng mga ito na masama patungkol sa kanilang ate. Pero ngayon, ay may laban na siya sa mga ito. Hindi na siya tatahimik pa tulad noon at siya na mismo ang tatayo sa harap ng kanyang ate para ito ay ipagtanggol. Ngayon niya mas lalong napagtanto na hindi talaga katanggap-tanggap ang pag-uugali ng mga ito. Ilang araw lang mula nang bawiin siya ng kanyang ate mula sa kanila ay puro pang insulto ang maririnig niya sa mga ito patungkol sa kanyang ate. Kahit na wala naman ng balita ang mga ito sa ginagawa ng kanyang ate. At nang malamang asensado na ito, ay parang pilay kung gumapang sila pabalik sa kanya. Mapatawad lamang niya. Sa kasamang palad, nakakadismaya at nakakalungkot man, ay hindi pa rin talaga nagbabago ang mga ito. Pareho na silang natuto na magkapatid sa mga ugali at inakto nito sa kanila na magiging mabait at mabuti lamang sila kapag alam nilang kapakaipakinabang ka. Sa kabila ng lahat, hindi naman naging malupit si Yen. Nangako siyang tutulungan ang mga kaanak sa pamamagitan ng pagsuporta sa pag-aaral ng mga anak ng kanilang tiyo at tiya. Kapalit na rin ang tulong na ginawa nito sa kanila noon at sa pagpapaaral kay Jana. Siya na rin ang bahala sa mga panggastos ng mga ito kada buwan. Ngunit may mga kondisyon rin. Hindi sila makakalapit sa kanilang mulo. Kahit na kay Jana, ibig sabihin, puputulin na nila ang koneksyon sa kanilang tiyo at tiya. Kaagad namang pumayag ang mga ito sa kondisyon nila. Hindi na nila pinansin ang pagiging uhaw nila sa pera at sa halip ay naging masaya na lamang dahil muli na silang magsasama. Ang kanilang pamilya naman ay naninirahan na rin pala ngayon sa isang maganda at malaking bahay at patuloy na pinapaaral ni Yen ang iba pa nilang mga kapatid.
Maging ang ina nila ay nasa maayos ng kalagayan ngayon dahil matagal na rin pala itong naipapagamot ni Yen. Habang si Jana naman at si Thea ay kaagad na nakapasok na empleyado sa mismong kumpanya. Kahit pa sinabi nito sa kanyang ilalagay niya silang dalawa sa mataas na posisyon, ay kaagad na tumanggi si Jana at mas ginustong magtrabaho bilang isang simpleng empleyado lamang. Mas gusto kasi niyang magsimula sa pinakamababa at paghirapang umakyat sa itaas, katulad na lamang ng nangyari sa iba. Ngayon ay masaya na muli sina Jana at Yen dahil alam nilang wala nang kahit ano o sino ang makapagpapahiwalay pa sa kanila. Wala nang iba pang mahihiling ang magkapatid kung hindi ang magkaroon ng maganda at tahimik at payapang buhay. Nakompleto silang buong pamilya dahil sa pagsisikap at pagpupursige ni Yen na abutin ang kanyang mga pangarap sa buhay.